Pakinggan, subaybayan ang programang Hanapin at Siliksikin ang Katotohanan dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News. Hosted by Miriam Abdul. Hanapin at Siliksikin ang Katotohanan. Pakinggan, subaybayan ang programang Hanapin at Siliksikin ang Katotohanan dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News. Hosted by Miriam Abdul. Hanapin at Siliksikin ang Katotohanan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po sa mga Bisayan Danao kung saan makakarating itong programa na hanggang sa dito sa Saudi Arabia. So ito ay hanapin ang katotohanan asal sikin lam di ay sasaliksikin natin ito yung mga nalulung na sa ambisyon sa buhay niya. Sasaliksikin natin yung mga kababaihan, hindi na nirespeto ang pagkatao o pagkababae niya. So tayo po ay mga babae na Muslim at naka-hijab pa at ito po yung paalala po sa inyo po ay ang mga magulang natin, hindi tayo pinapalaki na tinuturuan ay maghubad sa social media. Kasi noon ay maliit pa tayo, binihisan tayo ng mga magulang natin at para walang makakita sa aurat natin, binihisan tayo ng mga magulang natin. At ngayon ay mga matatanda na tayo, mga dalaga na kayo. So dito niyo pa ilantad pa sa social media na ang kakati ng hindi nyo po matitiis. Na dito na kayo pa maghubad-hubad sa mga social media, binibidyo nyo pa ang mga sarili ninyo, pinopost nyo pa, at proud na proud pa kayo sa ginagawa ninyo. Tapos naka-hijab kayo. At sana po na yung mga sa tungkulin ng mga bomb na gusto nyo po linisan ang mga lugar ng Mindanao. So sana po mapansin niyo po ito. Hindi lang yung pinapansin niyo po yung nag-jujuke katulad ni si Kiko Mini at na nagsasalita sila ng mga Arabo, nag-juk sila, ay agad-agad niyo po napansin. Pero yung mga kababayan ninyo, mga Maguindanao, nabulatay ang mga ari, mga bulatay na ang mga didi nila sa social media, hindi niyo po napapansin po. Dahil sa Islam po, at kung gusto mo linisan ang lugar mo at linisan mo, hindi yung nakikita ninyo po yung nagjujuki, kasi nag-aarabo-arabo sila, yun ang nakita niyo po. Yung mga kababayan natin ay purong social media ang ginawa, bastos ng pagbunganga, lahat ng ari ng lalaki, ari nila ay kaya nilang sabihin dito sa social media. Samantala ay mga Muslim. Tayo mga Muslim ay iniingat-ingatan natin ang pagkatao, sarili natin. Oo, hindi na tayo perfect. Aminin ko sa inyo na lahat po tayo ay dumaan sa mga pagkakamali. Pero sana ay magising na tayo sa katotohanan. Kasi ang perfect lang yung Allah. Diyan ang perfect yung Allah ay hindi makakagawa ng kamalian. Tayo po ay mga umat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mayroon din ang pagkakamali. Kahit ustad o ulama dyan at makakagawa rin ng kamalian. Pero abang nabubuhay tayo at mayroon tayong oras na magbago. Nakadepende yan sa atin ang mga babae ang magbago tayo. At ito naman kasi yung mga magulang natin at madadamay na. Kung may asawa ka sa Pilipinas, tumigil ka na makipag-video call sa lalaki na hindi mo asawa. Dahil haram sa Islam na makipag-video callan ka sa lalaki na hindi mo asawa. Pangalawa at haram at
yung lalaki na hindi pa kayo kasal at wag na wag mong tawagin ng asawa. Kaya ay haram sa Muslim at ikayo ang mga babae ay nangangabit sa lalaki. Kasi hindi tayo mga Muslim, hindi tayo mga Christian eh. Diba? Hindi yung kayo rin ang mga lalaki, alam niyo nang may asawa yung babae, gusto niyo pang tikma. Hindi niyo po naisip na haram sa Islam yan. Ang labasan yan ay pagsisina. Kumbaga, kumbaga ay may batas tayo sa Islam na ganyan yung yung dito ay pupugutan ng ulo. Pangalawa, ang parusa ang nakita ko dito sa Saudi ay isang bitay. Ang tatlo ay parusa ng pasisina ay 1,000 ng latigo. Ay pang-apat ng parusa dito ng pasisina ay ililibing sa buhay, ang ulo lang ang nakalitaw at babatuhin sa mga pamilya ng asawa ng lalaki ay yung lalaki at pamilya ng babae. Kung sino-sino mang dumadaan, babatuhin hanggang sa mamamatay. Pang-lima, ang nakita ko ang dito ay depende. Ay kukulong. Pang-tatlo na ay pang-anim ng nakita ko dito ay yung lalaki at babae, depende sa asawa mo. Kasi nagsina ka, kung isusunodin ang kitab at hadis, andyan na. At tatalian yung dalawang paa mo, ang babae at ikaw din ang lalaki. So, ito ang pangalawa natin saliksikin yung suna ng mga babae at lalaki. Kasi yung marami nang naririnig ko ay suna daw pag nag-asawa ka ng may asawa. Kasi makakapasok ka po ang mga babae. Kasi mayroon pong mga babae na minsan maririnig mo na matirang matibay. Sino ang matitira? Yun ang babae, ang pinasok niya po doon sa mag-asawa ay paninira. Sa mga kababaihan, lalo na yung sarili ko na turuan ko na ng totoo kasi nagdadawa rin ako. So, pag nagyakapan na tayo ng Muslim talaga, totoong Muslim, so, yun, iingatan natin na makagawa tayo ng hindi maganda. Topic natin dito pa ay yung mga babae at mahilig magduwaya, mahilig kumuha daw. Yan ang rason ng mga kababaihan ngayon. Hindi yung rason na kinakati. Ang rason dito ay kumukuha ng sona. So, yun pala ang target niya pag kasal na sila. So, ayun ang gagawin niya ay sabi niya naman ay matirang matibay sino ang matitira. Ang ibig sabihin ng mga babae na ganyan, pumasok sa may mga maraming asawa, ang dinadahilan nila ay sona, hindi yun magiging sona. So, kapag nasira mo yung mag-asawa, para ka daw nakasira ng masjid, sabi ng mga ulama at ustad. Kasi panagutan mo yun sa kabilang buhay, nawala na yung nag-aalaga sa babae, kadwaya mo, yung nag-aalaga sa mga anak niya dahil sa'yo, at marami na ang dusa makukuha mo. Dusa mo sa dwaya mo, dusa mo rin sa mga anak niya. So kapag pumasok ka sa sona, ang ibig sabihin ng sona ay magtiis, kaya mong gampanan ang pagdudwaya mo, iturin mo ng anak yung mga anak niya, yung kadwaya mo, ituring mong kaibigan o kapatid para doon ka makapasok sa sinasabing sona. Hindi yung purong silos ka, pati yung asadwaya mo, pinagsisilusan mo. Alam mo naman, hindi ka naman bulag at hindi ka naman bingi na itong kinakalabitan mo ay may mga asawa pero mas ginusto mo na mga labit sa asawa na may asawa, ibig sabihin kaya mong tiisin ng lahat.
kung ano man ang mayroon sa asawa mo at matanggap mo. Ang magiging suna ang narinig ko sa ustad, pagdating ng asawa mo ay kung kaya mo pa na ah, ikaw na ang umalis sa mga damit niya, mga sapatos niya, pinupunasan mo, at pinaliguan mo. Kasi mahirap yan sinasabi ninyo na kayo po ay papasok sa duwaya. Kasi mahirap yan eh. Kung gusto mong talaga pumasok sa sauna. Diba? Kawain yan, ang sauna yan ang ginagawa ng mga kababaihan. Kung kaya mo walang napupunit ng damit ng asawa mo, malinis ng damit ng asawa mo, kumakain siya ng tamang oras, hindi ka mapagsalita na ikakasakit ng damdamin niya, at minahal mo siya at pinupunasan mo ng pawis at binihisan mo sa damit na pang araw-araw. Ayan na ang ibig sabihin ay sauna. Minahal mo ang mga biyanan mo, kung ano man mayroon sa kanya, minahal mo, at wag na wag mong masismusa ng asawa mo kung hindi ako naghanap buhay, hindi ako makakain kasi nandoon maraming asawa yung asawa ko. Kapag sismusa ka, ay yung ginawa mo, ay yun, kahit anong gawin ng asawa mo sa'yo, at ginawa niyang lahat para mabuhay ka din, pero ikaw ang babae, doon ka sa kabilang bahay, nagsisismusa ka tungkol sa asawa mo, tungkol sa duwaya mo. Pero ang ano naman ay mahirap po talaga sa Islam ay gawin mo yan. Kasi hindi na yan, kapag natalo ka ng sabi nila daw, kapag may duwaya tayo, ay inaakutan tayo ng saitan ng galit. Galit kung hindi mo yun matiis, hindi mo yun, kumbaga, hindi mo kaya, wala ka ng suna. Kasi inaakutan ka ng saitan ng galit. Paano mong masira yung kadwaya mo, asawa mo, para masulong mo siya? Wala na. Hindi ka na nakapasok ng sauna. Ang pinasok mo para impyerno. Kasi wala yun ang pinasok mo pala para masulong mo yung asawa mo di ba? Para maiwan niya yung mga asawa mo. Ay asawa niya. So, yun ang nangyari po sa atin. Pumasok ka sa sauna at taysin mong lahat. Pangalawa, sa mga lalaki po. Kapag pumasok kayo sa sauna, magtatakumbaba kayo, hindi mainitin ang ulo, at gawin mong lahat para sa mga asawa mo. Huwag kang magsinungaling. Huwag kang mamimili sa mga asawa mo kung sino ang paborito mo. Kasi pinakasalan mo yan sila lahat. Kasi mahal mo sila lahat. Kasi pumapasok ka nga sa sinasabing Islam na sauna di ba? Kasi may hirap po gampanan talaga. Kapag ikaw ay nanganganak na yung mga asawa mo, hindi mo na kaya buhayin sila, magiging 10 ng anak mo, tapos yung sweldo mo, halos isang araw, 500, 1,000, halos sa isang araw, kahit piso, wala ka nang mahanap ng pera. Tapos magdesisyon ka na, sa hiwalayan mo na, yung mga asawa mo, iisa lang ang ititira mo.
Kung isang ititira mo, makipaghiwalay ka na sa lahat. Para wala nang, ibig sabihin, wala ka nang pinili doon. Wala ka nang pinili doon sa mga asawa mo, apat, hiwalayan mo sila para, yan lang ang masasabi ko po sa mga kababaihan, lalo na yung sarili ko, na turuan ko na ng totoong totoo kasi nagdadawa rin ako. So, pag nagyakapan na tayo ng Muslim talaga, totoong Muslim, so, yun, iingatan natin na makagawa tayo ng hindi maganda. So, topic natin dito pa ay yung mga babae at mahilig magduwaya, mahilig kumuha daw. Yan ang rason ng mga kababaihan ngayon. Hindi yung rason na kinakati. Ang rason dito ay kumukuha ng sona. So, yung pala, ang target niya, pag kasal na sila, so, ayun ang gagawin niya, ay sabi niya naman, ay matirang matibay sino ang matitira. Ang ibig sabihin ng mga babae na ganyan, pumasok sa mga maraming asawa, ang dinadahilan nila ay sona, hindi yun magiging sona. So, kapag nasira mo yung mag-asawa, ay para ka daw nakasira ng masjid, sabi ng mga ulama at ustad. Kasi panagutan mo yun sa kabilang buhay, nawala na yung nag-aalaga sa babae, kadwaya mo, yung nag-aalaga sa mga anak niya dahil sa'yo, at marami na ang dusa makukuha mo. Dusa mo sa duwaya mo, dusa mo rin sa mga anak niya. So kapag pumasok ka sa sona, ang ibig sabihin ng sona ay magtiis, kaya mong gampanan ang pagdudwaya mo, iturin mo ng anak yung mga anak niya, yung kadwaya mo, iturin mong kaibigan o kapatid, para doon ka makapasok sa sinasabing sona. Hindi yung purong silos ka, pati yung asadwaya mo, pinagsisilusan mo. Alam mo naman, hindi ka naman bulag at hindi ka naman bingi na itong kinakalabitan mo ay may mga asawa, pero mas ginusto mo na mga labit sa asawa na may asawa, ibig sabihin kaya mong tiisin ng lahat. Kung ano man ang mayroon sa asawa mo at matanggap mo. Ang magiging suna ang narinig ko sa ustad, pagdating ng asawa mo ay kung kaya mo pa na ikaw na ang umalis sa mga damit niya, mga sapatos niya, pinupunasan mo at pinaliguan mo. Kasi mahirap yan sinasabi ninyo na kayo po ay papasok sa duwaya. Kasi mahirap yan eh. Kung gusto mong talaga pumasok sa sona. Diba? Kawain yan, ang sona yan ang ginagawa ng mga kababaihan. Kung kaya mo walang napupunit ng damit ng asawa mo, malinis ng damit ng asawa mo, kumakain siya ng tamang oras, hindi ka mapagsalita na ikakasakit ng damdamin niya, at minahal mo siya at pinupunasan mo ng pawis at binihisan mo sa damit na pang araw-araw. Ayan na ang ibig sabihin ay sona. Minahal mo ang mga biyanan mo, kung ano man mayroon sa kanya, minahal mo, at wag na wag mong masismusa ng asawa mo kung hindi ako,
naghanap buhay, hindi ako makakain kasi nandoon maraming asawa yung asawa ko. Kapag sismusa ka, ay yung ginawa mo, ay yun, kahit anong gawin ng asawa mo sa'yo, at ginawa niyang lahat para mabuhay ka din, pero ikaw ang babae, doon ka sa kabilang bahay, nagsisismusa ka tungkol sa asawa mo, tungkol sa duwaya mo. Pero ang ano naman ay mahirap po talaga sa Islam ay gawin mo yan. Kasi hindi na yan, kapag natalo ka ng sabi nila daw, kapag may duwaya tayo, ay inaakutan tayo ng saitan ng galit. Galit. Kung hindi mo yun matiis, hindi mo yun, kumbaga, hindi mo kaya, wala ka ng suna. Kasi inaakutan ka ng saitan ng galit, paano mong masira yung kadwaya mo, asawa mo, para masulo mo siya, wala na. Hindi ka na nakapasok ng zona. Ang pinasok mo para impyerno. Kasi wala yun ang pinasok mo pala para masulo mo yung asawa mo di ba? Para maiwan niya yung mga asawa mo. Ay asawa niya. So, yun ang nangyari po sa atin. Pumasok ka sa zona at tiisin mong lahat. Pangalawa, sa mga lalaki po. Kapag pumasok kayo sa zona, magpapakumbaba kayo, hindi mainitin ang ulo, at gawin mong lahat para sa mga asawa mo. Huwag kang magsinungaling, huwag kang mamimili sa mga asawa mo kung sino ang paborito mo. Kasi pinakasalan mo yan sila lahat, kasi mahal mo sila lahat. Kasi pumapasok ka nga sa sinasabing Islam na zona di ba? Kasi mahirap po gampanan talaga. Kapag ikaw ay nanganganak na yung mga asawa mo, hindi mo na kaya buhayin sila, magiging 10 ng anak mo, tapos yung sweldo mo, halos isang araw, 500, 1,000, halos sa isang araw, kahit piso, wala ka nang mahanap ng pera. Tapos magdesisyon ka na, sa hiwalayan mo na, yung mga asawa mo, iisa lang ang ititira mo. Kung isang ititira mo, makipaghiwalay ka na sa lahat. Para wala nang, ibig sabihin, wala ka nang pinili doon. Wala ka nang pinili doon sa mga asawa mo, 4, hiwalayan mo sila para, yun lang po, yun sana po, mayroon kayong makuha ng aral dito. Yung mga babae na walang asawa, dalaga pa kayo, marami pang lalaki dyan, maghihintay kayo sa panahon, tamang oras, at mayroon din magpapakasal sa inyo na kahit walang asawa. Mas mabuti pa kahit single daddy, totoong single daddy na wala kang kadwaya, okay na yun. O marami na naman dyan binata na nakakatanggap din sa may mga anak. Lalo na yung lalaki na malaki sa kanya yung Islam, alam niya ang bawal at tamang gawin, at hanapin natin yung lalaki na takot kay Allah. Pero mayroon na naman lalaki na mayroon akong nakilala na lalaki dyan, nakasalan niya yung babae para sa interest niya, para
hindi pala pumasok sa zona yung lalaki. Ang pinasok niya doon sa pinakasalan yung babae para sa interes niya, para miahon ng babae sa kahirapan. Noon yung babae at hindi pa dumating sa kanya itong lalaki na to, balik Islam, ginamit niya yung kababalik Islam niya na biniktima niya yung babae. So, nabiktima sa kasinungalingan, sinabi na walang asawa. Pagkatapos, pinakasalan niya daw yung babae ng online. At yung babae, siyempre, naniningil siya ng oras, pagmamahal, at obligasyon niya, at yung kinikita niya kinikita niya sa mga project niya. Kasi itong lalaki ito, ang gawin niya, electrician, araw-araw, nagdadaawa dyan sa Maynila daw. So, yun, yung mula hindi pa dumating ang babae, at alos mamamalimos yan, alos nagpukpok na yung mga kamay niya, hindi makakatulog ng maayos, kasi napukpok niya yung kamay niya. So, pinakasalan yung babae sa interes niya. Hindi yun suna ang ginawa niya. Interes niya, yung ambisyosa niya para matulungan siya sa mga problema niya sa pamilya niya. Yung lalaki, kapag tinatawagan niya daw yung babae, o problema nila mag-asawa, hindi yung pinag-uusapan nila tungkol sa kanilang dalawa, na paano tayong makagawa ng bahay, ganun ganito, yung ano ba, tungkol sa kanila na pamumuhay. Ang inaano doon niya, yung lalaki, yung mga problema niya sa kabilang pamilya niya, yun ang masakit daw. Na kapag sinabi ng babae, bakit mong sinabi yan sa akin? Obligasyon mo yan, hindi ko yan obligasyon. Hindi ako nagpapakasal sa'yo na ako ay mag-oobligasyon sa mga obligasyon mo sa mga pamilya mo. Yun daw ang masakit. Na dahil hindi niya po nakuha, yung lalaki, sinuportahan ng babae kasi araw-araw napokpok ng kamay niya para mabilis siya makakuha ng project. Inoordira niya sa mga kagamitan sa mga electrician. So, pinapaayos yung loob ng bahay niya. Natutulog sila ng lubak-lubak daw yung bahay niya. At ngayon naayos na yung asawa ng pangalawa. Inaayos niya yung tulugan nila. At nagtitinda sila ng kunti-kunti. At ginawa nila ay sabi nila, dagdagan mo yung tindahan namin, babayaran ko sa'yo. Pagkatapos, nadagdagan, at doon na nagsimula, naghanap ng lalaki ng paraan na paano niya mahiwalayan ang pangalawa. Yung, kumbaga, pinakasalan niya siya, ay ginamit niya lang na option para sa mga problema niya. So ngayon, hinihiwalayan ang babae, pinalitan niya ng 60 ang edad. So yun ang babae, matanda sa kanya daw yung babae na pinakasalan, na lahat pinagmumura sa kanya, minumura daw yung babae sa lahat-lahat ng pagkatao ng babae. Dahil natuklasan ng babae, mayroon naman kinakalabitan na kunwari na recruiter. Yung kumbaga lahat, kadramahan, naubos ng lalaki itong balik Islam. Kaya kayo pong mga lalaki, wala kayong pagsisinungalingan sa babae, kundi
Mismo na ang sarili mo pinagsinungalingan mo. Mismo na si Allah ang pinagsinungalingan mo. Hindi mo pinag-aaralan na ito ay dusa ko ito. Hanggang sa nakakabukingan na yung mga babae niya sa sekreto. Ito naman ang panganay ng duwaya niya ay kasabwat ng balik Islam yan na gamitin ng asawa niya panganay sa nagkukunwari na natanggap niya ang mga babae niya. Para yun, gamitin nila sa mga ambisyosa nila para makahawon ng kahirapan. So, yun. Hindi yung pumasok sa Islam ang pagduduwaya itong balik Islam na to. Pumasok sa interesado niya sa pira ng babae. Kung sa tutuusin, kung malaki ang Islam sa puso at isipan ng itong balik Islam na to, ginamit lang para dumami. Ginamit niya ang Islam para dumami ang asawa niya. Mabuti pa yung nag-aasawa na illegal, nag-aasawa siya ng hindi yung nag-aasawang palihim, hindi nag-aasawa na kapilitan, kapilitan, nagpapakasal sa babae na may ida, hindi pa hiwalay sa asawa niya sa iba. So, yun, ang masakit ba na akala niya na pumapasok siya sa zona, hindi yun siya nakakapasok sa zona. Ang pinasok niya ay riba. Kinain niya ang tira ng babae, inihiwalayan. So, yung babae, kung malaki ang utak ng balik Islam ito, ay kung hindi abnormal daw, so, naisip niya tama. Ay may karapatan ng asawa ko sa lahat ng kinikita ko kasi itong ginagamit ko sa trabaho sa kanya. Obligasyon ko siya na bilhin siya ng mga kagamitan sa kusina para pagdating ng asawa ko, pangalawa ay kumpleto na sa kagamitan sa kusina. So, yun, ang ginawa ng lalaki, palagi niya binblock kapag hindi makuha niya yung kagustuhan niya, 1 minute at 5 minutes at nakablock na yung babae. Yun lang po. Sana po paalala po sa mga babae na mahilig magpapalandi sa ginamit niya ang Islam, ginamit niya ang kasinungalingan, at mag-iingat po tayo. Hindi lahat ng lalaki ay mapagmahal. Hindi lahat ng lalaki ay ginamit niyang Islam sa tama. Hindi option ka o hindi ka pinaglalaruan o hindi ka ginagamit. Yan lang po, magpapaalam na ako. Yan lang, sana po mayroon kayong makuha ng aral dito sa mga sinasabi ko. Maraming salamat po. Yan lang, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pakinggan, subaybayan ang programa Hanapin at Siliksikin ang Katotohanan dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News. Hosted by Miriam Abdul. Hanapin at Siliksikin ang Katotohanan. Pakinggan, subaybayan ang programa Hanapin at Siliksikin ang Katotohanan dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News. Hosted by Miriam Abdul. Hanapin at Siliksikin ang Katotohanan.